Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Kasama po ni Father Conrad, tayong lahat ay magpupuri at magpapasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng pagdiriwang ng banal na misa. Ang dami nating dapat pasalamatan, lalo na ngayong araw na ito. Ang dami nating mga biyayang tinanggap mula sa Diyos. Kaya marapat lang siya na purihin at pasalamatan sa pamamagitan ng pagdiriwang ng banal na misa. Kasama po ng mga pinagpasama-sama nating intensyon at mga intensyon na sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng ating FB Live, lalo na po yung ating mga overseas Filipino workers at mga devotees ni Santo Padre Pio abroad. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin muna pong pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Lalo na kapag binabaliwala natin ang pagdawag ng Diyos upang paghandaan ang kanyang pagdating. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa at inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at maawain, sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mong ipahintulot na maging hadlang ang aming mga pinagkakaabalahan. Turuan nawa kami ng kanyang karunungan upang kami ay kanyang makapiling kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipon lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Baruk. Jerusalem, hubarin mo ang lambong ng panluluksa at isuot mo ang walang hanggang kaningningan ng Diyos. Ibalabal mo ang kanyang katwiran at iputong mo sa iyong ulo ang korona ng kadakilaan ng Diyos na walang hanggan. Itatanyag ka niya sa lahat ng dako. Tatawagin kang kapayapaang bunga ng katwiran at karangalan ng pagiging makadiyos. Jerusalem, tumindig ka at umakyat sa mataas na burol. Tingnan mo ang iyong mga anak na sa isang tawag lamang ng Diyos na banal ay natitipon mula sa silangan hanggang sa kanluran. Naghagalak sila pagkat hindi nila kinalilimutan ang Diyos. Bihag silang inagaw sa iyo at kinaladkad na palayo. Ngunit ngayoy ibinabalik sa iyong sakay sa kalwalhatian
nawari nakaupo sa maharlikang trono. Iniutos ng Diyos na patagin ang matataas na bundok at walang hanggang burol at tambakan ang mga lambak upang panatag na makabalik ang bayang Israel na puspos ng kadakilaan ng Diyos. Sa utos niya ay lilitaw ang maraming mababangong punong kahoy upang liliman ang Israel. Aakayin sila ng Diyos at babalik silang masaya sa pangangalaga ng kanyang habag at katwiran at liligaya sa liwanag na kanyang walang hanggang kaningningan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik, ang nangyaring kasaya-saya ay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila anong rikit. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagalakay di kawasa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis, sa sariling bayan namin kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo na mag-ani, masasaya't natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Ang aking mga panalangin para sa inyo ay laging puspos ng kagalakan dahil sa inyong tulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Tinitiyak ko sa inyong ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Nalalaman ng Diyos na ang pananabik ko sa inyo ay kasing laki ng pagmamahal sa inyo ni Kristo Jesus. Idinadalangin ko sa Diyos na mag-ibayo ang inyong pag-ibig at masangkapan ng mga liwanag na pagkakakilala at malawak na pagkaunawa upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Sa gayon, pagdating ng araw ng pagbalik ni Kristo,
matagpuan kayong malinis, walang kapintasan, at puspos ng magagandang katangiang kaloob sa inyo ni Hesukristo, sa karangalan at kapurihan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Ika-15 taon noon ng paghahari ni Emperador Tiberio, si Poncio Pilato ang gobernador ng Judea, si Herodes ang tetrarka sa Galilea, at ang kapatid naman niyang si Felipe sa lupain ng Iturea at Traconite, si Lisanias ang tetrarka sa Abilinia, sina Anas at Caifás naman ang mga pinakapunong saserdote noon. Nang panahong iyon, nasa ilang si Juan na anak ni Zacarias. Dumating sa kanya ang salita ng Diyos, kaya't nilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Hordan at nangaral, "Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos," wika niya. Sa gayon natupad ang nasusulat sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, "Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Tatambakan ang bawat lambak at titibagin ang bawat burol at bundok. Tutuwirin ang daang liku-liko at papatagin ang daang baku-bako. At makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po'y magsiupo. May ilang bagay lang po muna akong nais i-share sa inyo bago po ang aking pagninilay, which is hiwalay naman sa pagninilay natin sa mabuting balita. Una, nais ko pong magpasalamat sa patuloy ninyong pagtulong dahil finally, bukas na po uli ang ating tulay at pwede na po muling madaanan ang ating main arc entrance. Available na po ang ating mga free parking. Salamat po sa inyo. Ganon din po sa inyong likuran, makikita nyo na po na nakahanda na ang ilan lamang sa inihanda nating mga bagong silya, uupuan, nandun po sa likuran, bilang pagsasaayos pa
ng ating Divine Mercy Sanctuary for Pilgrims, yan po ay galing sa inyo. Bago po magpasko, aayusin na natin ang inyong mga upuan dito nang sa gayon, mas higit ninyong maramdaman ng maayos physically ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga upuan. Again, marami pong salamat. Hihingi po kami ng dasal sa inyo, patuloy na dasal, na sana, yung ating aspiration to become an international shrine ay tugunin ng Diyos sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. At yan pong tatlong iyan ay sana ay patuloy nating itaguyod, ang pambansang dambana. Kaya marami pong salamat sa inyo. Tama na po ang palakpak. Ang palakpak na yan ay para sa Panginoon. At para sa inyo na walang sawang tumatangkilik at tumutulong sa pambansang dambana. Paano po ninyo pinaghahandaan o pinaghandaan para sa mga senior citizens na? At yun naman para sa mga kabataan, paano nyo pinaghahandaan ang inyong buhay? Ang iba siguro, talagang pinagsikapang makatapos ng pag-aaral. Doble kayod. Nagtatrabaho sa araw, pumapasok sa gabi. Para lang siguraduhin maging maganda ang kanyang kinabukasan at ng kanyang magiging pamilya. Kaya, huwag namang masasaktan ng mga kabataan ngayon. Akma yung sinasabi ng nababasa natin sa Facebook o sa Reels or sa TikTok. Ang sabi, aral muna bago landi. Di ba? Huwag kayong magagalit sa inyong mga magulang kapag ipinapaalala sa inyo ito. Totoong-totoo yan. Dahil mas kita nila ang pwedeng mangyari sa inyong buhay kapag hindi kayo nagtapos ng pag-aaral. Kahit nga medyo blunt ang kapagsabi nito, sa social media, alam nyo naman ang social media, walang censorship. Ay totoong-totoo ito. Kasi pag hindi ninyo inuna ang inyong pag-aaral, ibig sabihin, hindi ninyo pinaghahandaan ang inyong kinabukasan. Sasabihin ng mga kabataan, ay, inspirasyon lang po naman. Maaring totoo na inspirasyon lamang yan. Pero ang implikasyon niyan ay baka mawala ang focus ninyo sa inyong pag-aaral. Ay paano kung kayo mabuntis? O paano kung kayo ay makabuntis, kung kayo lalaki? Patay ang inyong kinabukasan. Kaya aral muna bago landi. Paano ninyo pinaghahandaan ang kinabukasan ng inyong magiging pamilya? Ito ay para doon sa mga single pa o professional or adult, early adulthood o adult life. Ang iba bago ikasal, nag-iipon na ng pambili ng bahay at lote. Dahan-dahang ikinakaltas sa kanilang sweldo. Tinitipid ang sweldo at pamasahe at naghuhulog ng unti-unti sa bangko para maihanda ang kinabukasan ng magiging pamilya. Ang iba naman ay nagdodoble ng trabaho at binabawasan ang luho sa buhay. Kapag hindi kayang bilhin, huwag umasta at sumabay
sa inyong mga kaibigan at kakilala na baliwala kapag bumili ng mga Louis Vuitton at mga mamahaling gamit? Kasi pagka kayo'y wala at inutang pa ninyo ang pambili nito, siguradong magkakapatong-patong ang inyong problemang pinansyal. Huwag mabuhay sa luho. Simplihan lang ang buhay. Kasi ang mga yan naman, kung tutuusin, ay hindi naman natin kailangan. Status symbol lamang yan para ipagmayabang sa iba na kaya nating bumili ng mamahaling bagay. Kapag inuna natin ang luho ng katawan kaysa sa kinabukasan, sigurado po ako na hindi ninyo maihahanda ang inyong kinabukasan. Paano nyo pinaghahandaan ang kinabukasan ng inyong mga anak? At gusto kong pakinggan ninyo ito, mga bata, no? Ang ibang nanay at tatay hindi kumakain ng tanghalian o naglalakad papunta sa trabaho o nagbabike o di kaya hindi nagmemerienda para lang mapang tuition ninyo. At yan ay hindi sinasabi sa inyo. Sasabihin ng inyong mga magulang, okay lang ako anak. Ang iba, uubo-ubo. Ang iba may nararamdaman. Pero dahil sa inyong kinabukasan at pinaghahanda ng inyong kinabukasan, tinitiis at inuuna kayo. Ang iba, bumibili ng pre-need insurance para hindi na problemahin ang malaking tuition fees. Para pagdating ng panahon at kayo ay nag-aral sa kolehiyo, hindi na ito aagaw sa inyong kakainin sa araw-araw. In short, yun palang paghahanda para sa kinabukasan ay kinakailangan na pag-isipan at pagplanuhan para maging maganda ang buhay. Sabi ni John Maxwell, many storms can be avoided by thinking and planning. Ang susi pala para maihanda natin ang maayos ang ating kinabukasan ay nasa tamang pag-iisip at tamang pagpaplano upang maiwasan ang malaking problema o bagyo sa kinabukasan. Kung ganyan, mga kapatid, ang ginagawa o dapat nating gawin sa buhay upang ito'y maging maayos, ganyan din po, mga kapatid, ang paanyaya sa atin ng ating mga pagbasa bilang Kristiyano o bilang namumuhay ng isang tunay na Kristiyano o pagiging Kristiyano. Yan po ang panawagan sa atin ngayong linggo ng ating mabuting balita. Pag-isipan at pagplanuhan natin hindi lamang ang ating buhay. Pag-isipan at pagplanuhan natin upang mapaghandaan ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus at nang maiwasan ang kapahamakang bunga ng ating kapabayaan at ng ating kawalan ng o pagbabaliwala ng paanyaya sa ating maghanda sa pagbabalik ng Diyos. Gawa natin ang plano, ang ating buhay Kristiyano, hindi lamang ang ating buhay
sa mundong ito ayon sa pangaral ni Juan Bautista. Plan number 1, have the right Christian mindset. Ano ba ang tamang Christian mindset? Ang tamang Christian mindset ay laging nakatuon ang buhay sa Panginoon. Laging una ang Diyos bago ang sarili. Unay Diyos, ikalaway kapwa, sa huli ang sarili. Ang tamang Christian mindset in the context of Advent season is to prepare spiritually. Maghanda tayo spiritually. Ngayong pinaghahandaan natin ang pagdating ng ating Panginoong Hesus ngayong Pasko. Hindi lamang tayo dapat maghanda physically. Lalo tayong ihanda o lalong dapat tayong maghanda ng ating kalooban, ng ating kaluluwa. Plan number 2. Paano natin sisimulan ang paghahandang yan? Magsisi at magbalik loob sa Diyos. Go back to the sacrament of confirmation before Christmas. Bago magpasko, kung kayo ay may mortal na kasalanan, katulad ng panawagan ni Juan Bautista, bumalik kayo sa sakramento ng kumpisal. Huwag tumanggap ng komunyon kung kayo ay nasa mortal na kasalanan. That is desecration. Kung kayo'y may kabit at hindi ninyo maiwan, mortal na kasalanan yan, huwag kayong tatanggap ng komunyon. Kung kayo'y nagsasama ng hindi kayo kasal sa simbahan, huwag kayong tatanggap ng komunyon. Kung puno ng galit at pagkamuhi ang inyong puso, mortal na kasalanan yan. Kung kayo'y nagnanakaw, tapos kayo'y sisimba ng linggo nang hindi lumalapit sa sakramento ng kumpisal, huwag kayong tatanggap ng komunyon. Hindi kayo spiritually prepared. Huwag ninyong kumbinsihin ang inyong sarili na humingi na ako ng tawad sa Diyos. How did you know? Baka yan ay manipulation lang ng inyong sarili para paniwalaing pinatawad nga kayo dahil kayo ay kinukonsensya sa inyong ginagawa o sa inyong ginawa. Go back to the sacrament of confession before Christmas. Plan number 3. Nourish your spiritual life. Payamanin ninyo ang inyong spiritual life by going to Mass frequently and receive communion if you are in the state of grace. Huwag ninyong panghinayangan ang panahon na kayo ay pupunta sa simbahan para makipigniig sa Diyos, sapagkat yan ang buhay at pundasyon ng ating pagiging Kristiyano. Yan ang nasa likod para maging handa tayo. Hindi lamang sa mga dagok ng ating buhay, kundi handa tayo sa anumang oras na bumalik ang ating Panginoon. Plan number 4. Make sure you have time to pray every day. Siguraduhin ninyo na meron kayong oras para makapagdasal. Araw-araw, para ito'y maging automatic o habit ninyo. Kapag naglaan kayo ng oras para gawin ito, magiging automatic itong bahagi ng inyong buhay. At ang taong araw-araw na nagdadasal ay palaging handa sa pagbabalik ng Diyos. Tapos na ba ito? Tapos na ba dito ang lahat para siguraduhin tayo ay handa spiritually? Hindi po. Kasi ito'y plano pa lamang. Ang plano
ay hindi nagiging realidad hanggat hindi natin ginagawa. Nasa sa isip pa lamang yan. Kapag hindi natin ginawa at isinakatuparan ng mga planong ito, hindi pa ito realidad. Hindi ito makakasagip sa atin sa bagyo ng buhay at ng pagiging Kristiyano upang maging handa tayo sa pagdating ng Panginoon. Turn these plans into reality. Make it part of your daily routines, and you will certainly be ready anytime the Lord comes into our lives. Mga kapatid, bilang paalaala ng mabuting balita, sana'y hindi laang natin paghandaan ang ating buhay sa mundong ito. Paghandaan natin, ayon sa panawagan ni San Juan Bautista, ang pagbabalik ng Panginoon. Have the right Christian mindset, repent this season, nourish your spiritual life by going to Mass frequently, and pray every day. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa pamamagitan ng ating matatag na pananampalataya, tayo'y magkabuklod upang ihain natin sa amang butihin ang pangangailangan natin sa biyayang idudulot ng Panginoong darating. Sa bawat kahilingan natin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahang katolika, upang ang paghahanda sa daraanan ng Panginoon ay pangungunahan ng banal na Papa, ng lahat ng obispo at mga pari, sa pamamagitan ng gawang pagbabalik loob ng panahong ito ng Adbyento, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga bansa at mga hinirang na mamuno rito, upang ang tinig na umilangaw sa ilang ay makarating nawa sa puso ng sangkatauhan at magsama-sama silang pawiin ang balakid na hahadlang sa pagdating ng sinugong manunubos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga taong dumaranas ng iba't ibang uri ng pagdurusa, upang ang kaluwalhatiang taglay ng darating na Panginoon ang magbigay sa kanila ng liwanag at katubusan sa kanilang mga tiisin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng angkan sa ating parokya, upang ang magandang katangiang kaloob ng Panginoong Hesukristo sa kanyang bayan ay makita nawa sa ating tahanan na namumuhay sa kalinisan, paglilingkod at pagmamahalan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Amang makapangyarihan, maging kalugod-lugod nawa sa iyo ang ginawa naming pagpapahiwatig na pinaghahandaan namin ang pagdating ng ang bugtong mong anak sa aming buhay. Magbunga nawa ang aming mga pagsamo ng mga biyayang kinakailangan namin sa pamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuri-hariya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang na kayanan. Naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagbating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangidapitin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wagas. Kaisa ng mahal na Berhen Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat.
at sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
non-commercial radio station. Ang second collection po ay para sa tuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit ng mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Tayo po'y magsikayo. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salusalo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling sa magitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat, Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo sandali ang lahat para po sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, halina't makiisa sa isang gabi ng pagbibigayan, himig at pag-asa. Inaanyayahan namin kayong lahat na dumalo at suportahan ang ating dinner for concert for a cause sa December 10 dito sa Divine Mercy Sanctuary ng Pambansang Dambana. Sa halagang 2,500 na ticket, mararanasan nyo na ang isang dinner buffet at full concert mula kina Mitoy Yonting and the Driver's Band. Kasama ang iba pang natatanging mga awit at kaparian ng Archdiocese ng Lipa. Huwag nang magdalawang isip pa, bilhin na ang inyong ticket sa ating opisina at maging bahagi nitong natatanging okasyon para sa iisang misyon. Ikaapat, bahagi pa rin ang ating fundraising project para sa isang espesyal na pagdiriwang sa darating na Enero. Tayo pong lahat ay inaanyayahang suportahan ang ating Kapio merchandise. May mga available pong t-shirts sa paligid ng ating simbahan at sa mga store outlets sa loob ng shrine. Sa maliit na halaga, siguradong kayo'y makatutulong na. Ikalima, ngayon po ay maaari na pong madaanan ang main arch entrance patungo dito sa ating simbahan. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong naging pangunawa sa nakalipas na ilang linggong pagsasaayos ng ating nasirang tulay. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 11 ng umaga. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Father Conrad Maria Flores, ang local superior ng aming community, Franciscan Friars of the Immaculate, doon sa Naga City, Camarines Sur, Bicol Region. Nandito po kami ngayon kasama ang ibang mga friars upang maghandog po sa inyo ng mga Christmas carolings. Itong Christmas caroling po ay isang fundraising program upang matustusan at maipagpatuloy namin ang aming media apostolate, ang Radio Caritas Mariae. Ito pong radio na ito ay non-commercial radio station at nagsiservisyo na po ito sa Archdiocese of Cáceres sa mahigit na 27 years. Then ngayong panahon na ito, marami na pong mga bagay na dapat palitan sapagkat nakaka-depekto na po sa on-air programs. Kaya nandito po kami ngayon upang maghandog sa inyo ng Christmas carols.
At ang pangalawang purpose din po ng aming caroling ay ang upang mapalitan at maiayos ang mga parte ng aming kumbento at simbahan na nasira dahil po sa mga sunod-sunod na bagyo na nangyari noong nakaraang buwan. So habang nagkakanta po ang mga brothers, makikita nyo din po sa screen ang short video tungkol po sa aming radio station at some part ng aming kumbento na nasira. Ave Maria. Radio Caritas Mariae has been operating for 27 years as a non-profit and non-commercial radio station. Inaugurated last January 20, 1996 as a major apostolate of the Franciscan Friars of the Immaculate. Emmanuel, Emmanuel, in other words, rejoice, the Savior is born, in a manger is the Christ God laid. All the angels throughout proclaim, the Savior is born. Rejoice, the Savior is born. In a manger is the Christ God laid. All the angels throughout proclaim, the Savior is born. God with us, God with us, God with us. Angels we are burdened high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains here reply, echo back their joyous praise. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Shepherds, why this jubilee? Why your joyous strains follow? Say what made the tidings lead, which inspire your heavenly song. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Come to Bethlehem and see, He whose birth the angels sing. Come adore on bended Christ the Lord, the newborn King. Gloria
Kasadyaning tapna, dapit sa kahimayan, mauray at nakita, ang panagway nga masanagon, bulan o bulan, ang tagbalay nga giawitan, awit nga halandumon sa tanang Pasko, magmalipayon. Bagong tuig, bagong kinabuhi, duyo sa atong mga pagbati. Atong awit tunog, atong laylayon, aron magmalipayon. Kasadyaning tapna, dapit sa kahimayan, mauray among nakita, ang panagway nga masanagon, bulan o bulan, ang tagbalay nga giawitan, awit nga landumon sa tanang Pasko, magmalipayon. Awit nga landumon sa tanang Pasko, magmalipayon. Isa po sa kanilang mga seminarista ay mula dito sa Pambansang Dambana at parokya ni Santo Padre Pio, si Seminarista Josley Rosales. Ipagdasal po natin na tawagin siya ng Panginoon at makatuloy hanggang sa buhay pagpapari. Marami pong salamat. Tayo pong lahat ay magsitayo para sa pagbabasbas. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibus mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, nagpapalala ng kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lubin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama
Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.